Hello, magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. Magandang hapon din sa mga viewers natin sa ibang bansa. Wherever you are, good afternoon, good morning, good day, good night, good evening sa inyong lahat kung nasaan man kayo sa mundo. And unang-una, I would like to request na kindly like, share, and subscribe. Then ang pinaka-importante, you subscribe this channel. Yung mga nagbabalak na mag-subscribe, paki-subscribe na lang right now, immediately. And also, I would like to thank mga iba kong subscribers. Actually, YouTube has sent me a list of mga subscribers, but I will shout out later on na lang if I have the complete list. Right now, meron tayong pag-usapan itong hapon na to dahil merong bagong pronouncement si Pipi Sara with regards to the case of PRRD sa ICC. Ito medyo may tama ang kalaban dito sa statement ni Pipi Sara. Ang context doon sa mga sinasabi niya with regards to doon nga sa 30,000 plus na pinalutang ng mainstream media na yan daw ang number ng deaths caused by EGK. Marami daw natsugi ng mga addict o mga drug user. Sabi nila may mga inosente rin daw nakasama. But it remains to be proven. Ang sabi ni Pipi Sara, saan na yung proof ninyo? Saan ang ebidensya nyo doon sa 30,000 plus na biktima ng sinasabi ninyong crimes against humanity? Kailangan may pangalan. Tama rin naman yung sinasabi ni Pipi Sara. Kasi once magparatang ka, may ebidensya ka ng ganyan. Hindi naman pwede na sabihin mo na ito yung namatay. Ito yung namatay, walang pangalan. Kasi yan, lagi yung sinasabi ni PRRD. Kung sinabi ninyo na ako ang nag-utos dyan na tsugiin yung isang biktima niya ng EGK, alamin ninyo muna kung paano ko inutos, paano ko pinatay. Nandyan ba kayo nang inutos ko yan? Anong ginagamit na armas para yan itsugi? Kailan? Sino? Anong pangalan yan? Anong mga circumstansya na surrounding that incident? Dapat ipaliwanag yan sa korte. Ganyan naman talaga. And I don't think na iba naman ang nangyayari dyan sa ICC. Kasi ang justice na ipapairal ay isa worldwide konsepto ng pagbibigay ng hustisya. Kahit na sabi ng iba, kahit heresy daw, tinatanggap dyan. But that heresy should be proven na totoo. Kaya kailangan ng ebidensya. Kaya tama si Pipi Sara. Hindi pa nga ninyo na-prove mga pangalan dyan, kung sino yan, ibigay nyo mga pangalan. Kasi until now, those victims are still nameless. At nakakatawa itong si Kunti, mamaya pag-usapan natin yan si Kunti na yan, Attorney Kunti na yan, na nagkiklaim na siya ay isang I don't know kung gaano katotoo meron siyang accreditation sa ICC. Siguro meron, pero the way he presented ng kanyang mga facts, wala eh. Mamaya sa pag-usapan natin yung sinabi ni Kunti as a response to the statement of Pipi Sara. Kasi wala nang maipresenta na ebidensya. Kaya nangyayari dyan, yung sinabi nilang 43, will that amount into a case crime against humanity? Ganyang karami? Marami pang issue dyan, na maraming sinama dyan. Meron ang sinama daw dyan sa mga biktima na yan, na buhay pa. Nagrereklamo dahil yung picture na nag-upload sa TV. Kung bakit
Sinama ako dyan, buhay pa ako, nandito ako. Di ba? Meron pang isang doktor na nakasama na hindi naman siya kasama dyan. Nade-drug yung pangalan niya. Sabi ni, mamaya pala yung kay Kunti. So, yun ang point ni BP Sara. At dahil dyan sa mga presentasyon ng ganyang reklamo na walang ebidensya, 30,000 plus daw ang napatay, then ang pinasa nila sa cases na nakasama dyan sa reklamo is only 43. Bali 19 yung during the mayoralty of the PRRD ng Mayrosia sa Davao, at 24 nung time na siya naging presidente. So naging 43. At sabi nila representation daw yan sa number of natsugi. Nagre-represent, ibig sabihin magkasama sila, tapos kinuha mo yung isang katawan kasi representation this represents noong ibang namatay namatay doon sa nangyaring yun. So ibig sabihin sabay-sabay sila na tsugi dyan. Wala. Kaya napakatama nga dapat talaga mag-present kayo ng ebidensya. Ang ebidensya is yung katawan. What I mean is the person, the name of the person, kung sino yan, paano siya namatay, sinong pumatay sa kanya, anong ginamit na armas na pumatay sa kanya, saan siya tinamaan, anong lugar, mga ganyan. Ang circumstances behind that person, sino ba yung tao na yan? Gumagamit ba yan ng droga? O doon sa pag-aresto sa kanya, kasi mostly niya ng laban. Ng laban yon ang mga tao na yan. At marami rin dyan during the time of President Duterte doon sa AGT ay mismong mga handlers nila ang pumatay, yung mga ninja cops. Nung nalaman na nila na maglilinis na si President Duterte, inunahan na nila. Baka nga kakanta yung mga dealers nila, yung mga nagtatrabaho para sa kanya para mag-distribute ng mga droga na yan. So yun ang nangyayari dyan. Kaya marami mga pulis na involved, ilang generals ang involved dyan sa drug trade na yan, sa kapanahunan ni Noynoy Aquino. Totoo lang, dyan yan nagsimula. Nasya-shock tayo, ilang milyon na pala ang addict sa Pilipinas. Pag-usapan natin kung paano natin masabi na millions ang addict. So kaya si BP Sara nagsalita, nabubo itong, totoo naman nabubo si si Kunti. Si Kunti is a member of the left-leaning groups. Leftist yan si Kunti. Anong nangyari doon sa Clinton niya na si Aling Sheila na bumaliktad? Napahiya siya doon. Bumaliktad, iba nang sinabi. Paano na lang yun? Kaya tama si BP Sara, nabubo talaga siya. Kunti lang ang alam, kunti lang ang alam kasi. Yun. Ngayon, yun nga ang konteksto doon. Dapat ipakita mo kung sino yung mga pinatay, anong mga pangalan. Yung napatayan, linibing yan. Imposible naman. Halimbawa, na bypass yan, nahuli ng mga pulis, lumaban. Nang lumaban, na baril, kaya nagpupunta yung mga kamag-anak doon, nag-iiyakan doon. Linibing nila, binurol pa. Paano yan malaman na walang pangalan? Walang pangalan daw. Ngayon, sinabi ni Conte na sabi kasi niya, hindi na kailangan alamin lahat na pangalan. Kaya nga doon malalaman natin anong klaseng abogada to. Magsasampa ka ng kaso. Halimbawa, paratangan mo ako, ikaw, ganyan ka, meron kang sinugi. Anong pangalan ng sinugi ko? Bago mo ako mademanda. Kung anong circumstances na doon sa insidente na pagkatsugi ng kliyente mo. Kailan? May police report ba yan? Mga ganyang bagay. At sigurado ako lahat na namatay dyan, may police report yan. Kaya nga yung
kung maalala mo yung sinasabi ni Boeing na wala daw police report, meron niyang police report. In fact, doon sa hearing merong hearing dyan sa Senate na sinabi nung mga tauhan ni Suljin na talagang merong police report yan at tinurn over nila sa DOJ. Ngayon, ang problema, 3 taon na walang investigation na ginawa. Ngayon, pinalabas nila na dati kasi walang walang police report. Meron yung police report, napaka-imposible naman yan. Kasi may suko pa nga yan, tinitingnan pa nga. Ibig sabihin, tinapon na lang dyan sa kanto. Papayag ba yung mga kamag-anak niyan? Diba? Dumaan yan ng punerarya, kaya may mga pangalan yan. Kung totoo yung sinabi nyo na 30,000. Yun ang punto ni Bibi Sara. Paano ka pakinggan ng korte niya yan? Kaya kahit nasabihin mo ICC iba ang patakaran, hindi ako maniwala kung hindi nila hanapin yung mga napatay na yan. Paano hanapin nila? Paano ba to? Ano nangyari? Sino bang nito? Sinong bumaril nito? Paano? Anong ginamit na baril? Ganon din ang itatanong niyan. At sinong nag-utos? Paano inutos sa iyo? Ikaw bang nakausap? Nakausap mo ba si President Duterte na ito ang inutos sa iyo? Yun ang mahirap. Kaya tagilid ang yung mga prosecutor dyan sa ICC. Ang daming mga bagay nga dapat pag-usapan tungkol dyan. Ngayon, sinabi rin ito ni Conte na leftist. Mga dinipinsahan yan. Mga makakaliwa. Ngayon, sinabi niya sa yung nangyari sa Germany ng Holocaust, yun ang sabi niya. Hindi daw doon sa Nuremberg trial, isa lang daw ang witness. Sigurado ka ba? Isa? Nanonood ka ba ng Nuremberg trial? Ilang taon na ba kaya ito si Conte? Merong mga dokumentaris sa Nuremberg trial. Ang daming witnesses na humarap doon. Sabi mo, walang listing. Merong listing lahat kung sinong almost 3 million ang napatay doon. May mga pangalan. Pumunta ka sa Nuremberg, tsaka sa Auschwitz. May memorial doon sa Holocaust victims na mga Jew, na German Jew, Polish Jew, na yun nga, na gas chamber, na firing squad, ang daming ginawa ng mga tawahan ni Hitler dyan, mga Germans. Na nakalagay ang mga pangalan ngayon doon. At sinabi mo, hindi na kailangan alamin lahat na pangalan. Doon naman sa case ni sa Holocaust, klarong-klaro naman ang ginawa na genocide yun. Matindi pa sa ethnic cleansing. Kasi ang tinatarget ang Jew, ang race ng mga Hudyo. Tapos sabihin mo na walang listahan na regardless kung sino, isang tao. Kung napanood mo yung Nuremberg, it was a very long trial. Napakahaba na trial yun bago magbigay ng decision. Kasi marami mga Gestapo officers doon na talagang sinentensyahan ng death. Marami silang napatay doon. Ang iba naka-eskapo papuntang Brazil. Pero marami, kung nanood ka na dokumentary, sa bagay, noong 1960s pinanood yung mga parents ko, mayroong mga files dyan sa mga, kasi pinapakita din sa sa TV noon yung Nuremberg trial. Ano sabihin mo na isa lang ang witness na ang dami kasi yan sila nung nahuli sila ng mga Jew dyan sa Germany, lalo na dyan sa Germany, lahat na city sa Germany, nilagay sila sa concentration camp. Hindi muna sa concentration camp, sa mga gitos, para mga mga low-rise na mga kondo na 4-story, 5-story lang. Doon sila linalagay lahat ng mga pamilya na yan, na nakakulong, nakabarikada, naka-fence yan. Doon sila linagay lahat na mga Jew. Nagtatrabaho pa yung iba niyan, yung mga able, halos sila lahat nagtatrabaho during the day. Yung mga
gumagawa ng bala, gumagawa ng mga utensils para sa mga sundalo. Ginagamit yan. Hindi naman pinatay kaagad yung mga yan eh. Doon pa lang, nililista na yung mga pangalan nila dahil may mga black sila doon. May mga grupo-grupo sila. O, kaya sabihin mo na hindi nakalista yung mga pangalan. Hindi mo alam kung ano nangyari diyan sa... Hindi naman dinala kaagad yan sa concentration camp. Nung mga 1943 na talaga, 1941, 40 nagsimula, doon na sila dinala sa mga concentration camp. Doon na talaga na nagdesisyon si Adolf Hitler na ubusin ang Jew, i-eliminate. Kaya walang fastest way to do that is through gas chamber. Kaya dumating pa nga ang point na kasi dinadala sila ng train papunta doon. At pagdating doon, lahat na gamit, lahat ang maiwan mo lang sa'yo, yung parang prison clothing mo lang. Yun din ng mga gamit na yan, binibinta din ng mga, binibigay din, binibinta din nila sa labas, yung mga gamit ng mga Jew. Pati mga jewelries, lahat kinuha ng mga Germans. So ganyan ang sistema. Kaya sabihin mo na nameless, walang pangalan, na kaya na isa lang daw doon sa Nuremberg, isa lang ang daming mga witnesses doon. At sila may mga hawak na libro-libro, may mga pictures, may mga pangalan ng mga kamag-anak nila na witness nila na gas chamber. Kasi yung iba doon nakawala at nag-survive hanggang dumating yung liberation. Na-liberate. Ang iba na-liberate sa Russia, mga Russian soldiers. Ang iba sa Allied Forces. Halo na yung US, French, taka yung mga British na pumunta doon sa Berlin para sila ma-rescue. Yun ang nangyari. Kaya hindi mali yung sinabi mo na isa lang ang nagsasalita doon. Doon din sa kaso nung Holocaust. Ang Holocaust kasi, kitang-kita naman talaga kung paano i-execute yung crime nila na genocide. Dito sa kay Duterte, genocide ba yan? 43? Genocide ang sabihin nyo. Pinalabas lang ninyo na 30,000 pero hindi nyo maprubahan yan. Pati ngayong 43 na yan, delikado pa kayo na yung ebidensya nyo kayang baliin ng defense team ni BP Sara. At saka nakakatawa mention ka ng Holocaust, di ba alam na ang ninuno ni BP Sara, yung mga great-grandparents niya ay mga victims ng Holocaust. Zimmerman yang si Sara. Parang Hoffman, yung abogado ni BP Sara, German Jew rin yan. Sigurado ako Jew rin yan dahil galing sa Israel. I don't know kung German din, but the apelyido niya, Kaufman, German yan Katulad ni BP Sara. Sila nga yung napunta dito sa Pilipinas kasi kumuha sila ng application na dito na sila i-escapo sila from Germany kapanahon na ni Quezon. Kaya nga doon nung panahon na yun, ang daming nainis ni Quezon na tinatanggap yung mga German Jew. Alam naman natin na si Quezon din ayaw ng mga Kano yan Kaya pinakita niya na parang tayo yan, parang Pilipino lang yan na inaapi ng mga Kano nung panahon na yon. Siya ang mga Jew naman inaapi ng mga Germans. So yun, tinanggap niya dito sa Pilipinas. Yun ang lahi ni BP Sara. Kaya huwag kang dyan sa Holocaust. Siguro may mga istorya yan sila lalo na yung mami ni BP Sara tungkol sa flight nila from Germany. Alam nila yan. So malaking kasinungalingan yung sinabi. Kung magparatang ka kasi, dapat may ebidensya ka. Hindi naman pwedeng mong sabihin na pinatay na, ginurgur namin lahat ito, ganyan. Ito yung yung kasalanan niya. Sino ba wala bang mga pangalan yan? Tapos nung huli na medyo siya, doon sa pronouncement niya, sinabi niya secret. Pwede ba yan i-secret?
kung sa ICC yan, may ilalabas yan lahat dyan. Ilalabas kasi, iba parang sa US yan eh. Pwede mong tingnan yung ebidensya. Yung mga evidences na hawak ng prosecutor, yung nagdidemanda, pwede mong scrutinize yan para ihanda mo yung depensa mo. Ganyan yan. Tapos sabi pa niya, kung mas mabuti daw dalhin ni BP Sara doon sa ICC yan. Yan ipresenta niya. Tingnan daw niya kung tanggapin yan. Bakit pupunta pa si BP Sara? Meron na ngang defense team. Parang hindi abogada to eh. Hindi na kailangan pupunta si BP Sara, may defense team na yan. Malay mo, yun din ang depensa ng defense team dyan. Na kinukor sa kanya. Diba? Kaya ito at saka yung si Sara, kasi ganito yun, si Sara, abogada. Meron kasing merong screening doon sa mga judges, yung mga abogado na pwedeng, kasi lahat na abogado, mga abogado, hindi naman pwedeng maging judge lahat. Depende yan sa qualification mo, or sa screening, o may exam siguro, papasa ka doon sa exam na yan. At sa BP Sara, pasado yan, pwede yan maging judge. Kaya sigurado ako malayo si Kunti dyan. Kaya, at si Aling Claire, o si Ate Claire dyan, malayo. Parehong-pareho sila eh. So, ganyan ang kwento dyan. Kaya, mag-present kayo ng ebidensya. And mahirapan sila dyan kung paano i-present. Kung fair lang talaga, sa bagay, nasa spotlight kasi ang ICC ngayon, talagang dapat magbigay sila ng tamang desisyon sa kaso na yan. But diyan na lang kung sa kaso na lang ang pinag-usapan diyan, kung matutuloy yung hearing na yan, at least nagbigay si BP Sara ng kanyang opinion with regards to the evidences na pinapakita ng kabila na walang ebidensya na naman. Kaya humantong sa 43 katao. Yan ba? 43 katao. Crimes against humanity. Crimes against humanity ba yan? Paano ba sila pinatay? Dinampot sa bahay? Kasi ang genocide kasi walang pili yan. Crimes against humanity, makita. Tulad ng nangyari sa Kosovo, walang pili yan. Kahit bata, makikita na hindi nila kalahib, talagang dinadali nila. Ganyan ang genocide or crimes against humanity or ethnic cleansing. Nangyari ba yan dyan sa mga bangag na yan? Hindi. Lumalaban yan ng iba. Talagang lahat na yan ay gumagamit ng droga. Medyo mahaba lang kung pag-usapan din natin yung mga punto doon. Kung may jurisdiction ba or wala bang jurisdiction ang ICC, paano mangyari na ituloy nila yung pagsampa ng kaso kay hindi nila pakinggan yung reason na walang jurisdiction, mga ganyan, yung complementarity na existing ba yung judicial system dito sa bansa natin. Medyo mahaba na yan, pero yan pwedeng na-discuss ko na yan sa mga previous vlogs ko. Ito lang ang i-discuss natin, dinidiscuss natin yung tungkol sa sinabi ni Claire Castro. Castro ni Conte. Ano bang pangalan nitong Conte na yan? Attorney Conte. So, dyan, totoo na talagang kulang din sa kulang sa intelligence kulang sa kaalaman si Conte. Kaya Conte lang ang alam. So, siguro with regards to this topic, hanggang dito na lang siguro tayo. I hope nakapagbigay tayo ng information with regards to dito nga merong unti-unting lumabas na mga information na sinasabi ni BP Sara with regards to the case of PRRD sa ICC. So with this, maraming salamat sa pagpakinig ninyo, and I hope you will share this vlog, then paki-like naman, then
ring that notification bell para anytime na mayroon tayong bagong vlog, ma-notify kayo kagad. Then, importante is to subscribe. I-subscribe naman kahit pa isa-isa. So with this, thank you sa inyong lahat at good afternoon, good evening, good day na lang sa lahat na viewers natin sa Justin Talk News Page. Thank you po.